Sige po, makibukas po kayo sa akin sa ating pong verse for today. Awit o Psalm 3. Nakita niyo na po. Meron din po sa screen. Sama-sama po natin itong basahin hanggang sa verse 8. 1 to 8 po ito. In 1, 2, 3. Lord, how many are the fierce? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. But you, Lord, are a shield around me, my glory and the one who lifts up my head. I awake. Not fear, though 10,000 assails on me every side. Arise, Lord, deliver me, my God. The last one, from the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Bago nga po kayo maupo, kamayan nyo naman yung isa sa katabi nyo. Kaliwa, isa sa kanan. Pwede na pong magkamayan. Okay? Ayan. Na-bless po kayo sa pag-aawitan natin. Amen. Napakasarap. Sige, pamakapuna po kayo. Bless po tayo doon sa ating pong pag-aawitan. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga na ito, victorious in trouble. Ano po ba yung mga, sabi mo, bakit ganon? Na-bless kami tapos biglang trouble ang ipapakita. Ang nakalagay naman po, victorious. Mapagtagumpay sa mga pinagdadaan ng problema. Meron po ba dito may problema sa pamilya? Amen. Taas kamay nga na may problema sa pamilya. O, lahat, no? Yung nachichismis, namamarites, meron po ba? Meron din. Ayan. Yung mga kapatid nyo, kamag-anak nyo, churchmate nyo, na minsan ay nangaaway sa inyo. Meron po ba? Parang wala Ang babait, wala. Di po ba? Paano po natin to hinaharap? How do we face troubles? Paano po ba natin ito haharapin? Madali po ba? Madali po bang harapin yung mga problema? Sino magsasabing madali? Bibigyan ko na 1,000. Di po ba mahirap? Mahirap pong harapin ang problema. Hindi po siya madali. Kapag problema, kahit po sa loob ng tahanan, sa labas ng bahay, sa loob ng eskwelahan, sa loob ng opisina, sa loob ng church, may problema din po. At mahirap po, masakit sa dibdib, mahirap i-resolve, di po ba? May mga problema pong hindi madaling, masolusyonan. Amen? Madali po bang maghanap ng trabaho sa panahon na to? O di problema po yon, no? Namura na po ba bigas? Ang kuryente. O, di po ba? Hindi naman natin pinagpe-pray na tumaas. Bakit tumataas? Yun po. Mga problema po, mga petty problems. Pero po kapag alam natin na mabigat yung problema, bawat pamilya po, dumaan sa mga problema. Amen? May pamilya po ba ditong hindi nagdaan sa problema? Wala. Pero ang tanong, paano nyo po napagtagumpayan? Amen? Paano nyo siya tinignan? Paano nyo po siya ni-resolve? O paano napagtagumpayan? Paano kayo naging victorious? Paano po kayong naging, mapagtagumpay? Yung pong inawit natin kanina, ang pamagat? Yung Tagalog, yung tagumpay ba yun? Tagumpay. Mapagtagumpay, di po ba? Yung champion, panalo. Panalo tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, panalo ka. Tingnan nyo po, yung sabi nyo po, panalo ka. Pero hindi po kayo nakatingin. Sa kaliwa, panalo ka. Sa kanan, panalo ka. Mukha po bang panalo o talunan? Mukha po kayong talunan hindi mo kang panalo. Sabi nyo, panalo ka. Parang ayaw sabihin Pag po sinabi nyo panalo, as in panalo.
Hindi yung, panalo ka. Parang walang walang buhay, walang lakas. Tapos sasabihin mo, panalo ka, paano ka nanalo? Di po ba? So, ibig po sabihin, kapag po sinabi nating panalo, mayroon pong dahilan bakit po tayo nanalo. Papaano po natin na-overcome yung mga troubles? Papaano po natin na pagtagumpayan yung mga problemang dumating sa ating buhay? Meron pong 4 na puntos dito na pinakikita. Papaano po pag nag-strike yung gulo o yung trouble sa ating buhay? Number 1, letter A. Yan. The Lord is our... Basahin nga po natin sabay-sabay. The Lord is our... Sabi ko po sabay-sabay, shield lang sinasabi nyo. The Lord is our shield. 1, 2, 3. Amen. Ayun po. Lagyan nyo po ng power. Kasi po, ang dyablo, kapag nilalabanan natin siya, kapag po lalata-lata tayo, tuwan-tuwa siya. Hina mo. Malakas ako sa'yo. So, the Lord is our shield. Sabihin po natin. In verse 3, but you, Lord, are a shield around me. Yung pong shield, yung kalasag na binigay ng Panginoon, yung pangontra, panlaban. Ang shield po ay armor, guard, protection, security, or shelter. Dito po tayo pwedeng kumanlong. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng panlaban. Hindi po tayo talunan. We are victorious. Tayo ay mapagtagumpay. May nagri-ring na cellphone. Di po ba? Ang kaaway ay titirahin po tayo. Pero kung di po tayo marunong sumalag, hindi po tayo gagamit ng shield, papasok siya. Tatamaan tayo. At maglalaro na sa isip natin kung ano-ano. Pinayagan po kasi nating mabulsay tayo ni Satan. Hindi natin naharang ng shield. Hindi natin hinarang ng panalangin. Hindi natin hinarang ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi natin hinarang ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi nung nagsisermon ng pastor, tulog kayo. Di ba? Ibig sabihin, meron po tayong mga shield na pwede po nating gamitin. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon po, proteksyonan po niya tayo. Bibigyan niya tayo ng kalasag. Put on the complete armor of God. Kapag po tayo ay humahayo o tayo po ay namumuhay, kailangan po alam natin kung ano yung ating panlaban against sa kaaway. Minsan, di naman kagagawa ng kaaway yung problema mo eh. Sino may kagagawan? Aminin, ikaw. Di po ba? Para sumakit lang ang ulo mo, sasabihin mo, may cancer na ako. Asan ang shield? Normal lang po sumasakit ang ulo. Di po ba? Normal po ba yun o abnormal? Ang hindi po normal, yung nangyari sa akin, sumakit ang isang hita ko lang, nilalagnat, isang hita lang. Hindi ko po alam gagawin ko. Nilagyan ko siya ng towel na malamig, umiinit yung towel. Nilagyan ko tubig na malamig, maano rin po yung tubig para po siya nagpapakulo. Isang legs lang po yung left. Kasi sabi ko, hindi ko po maintindihan. So, pray. Pagising ko, wala na. Okay na siya. Diba? Ibig sabihin lang po, may time po talaga na makakapasok ang kaaway. Pero kung i-welcome natin siya with open arms and open legs, sabihin natin, welcome sa akin. Talaga namang papasok siya. Pero kung siya ay sasalagin po natin ng ating mga shield o ng protection coming from the Lord, hindi po niya tayo kayang itumba. Amen? Pero kung hindi nyo po siya sasalagin, hayaan nyo siyang mag-work sa buhay nyo, sorry to say, kaya kanyang kubkubin. Kaya kanyang itumba. Dapat ikaw yung manalo. Ikaw yung victorious. Ikaw yung champion. Hindi yung kalaban. Amen? Dahil po sa mga shields na binigay ng Panginoon. Sabi po dito sa Ephesians 6:16, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Meron po tayo, may binigay po sa atin, shield of faith. Yung pananampalataya po natin, matibay. Di po ba? God's people have always been the target of the enemy. Bakit ka tatargetin ng kaaway kung kakampi ka niya?
Ang tinatarget po ng kaaway, yung mga taong, maka-Diyos, mananampalataya. Yun ang tatargetin niya. Ba't niya tatargetin yung mga hindi naman tumanggap sa Diyos? Kanya na yun. Tayo, hindi na tayo kanya. Kaya gusto niya tayong makuha ulit. Ulit po ulit. Dahil dati rin naman po tayong nasa kanya. Na-save tayo, di ba? Ang tinatarget po ng kaaway, tayo. But God is our shield. Ang Panginoon po ang ating sanggalang, ang ating proteksyon. Si Abraham po, sa Genesis, meron po siyang shield na ibinigay ang Diyos. In Genesis 15:11, the birds of prey came down on the carcasses, but Abram drove them away. Yun po. Ang Panginoon po ay pinroteksyonan si Abraham. Matanda na po siya, pero siya po ay binigyan ng Panginoon ng proteksyon. David shields, ito nga po yung verse 3. Sabi po ni David, a shield around me. Kaya po ba nating i-claim na ang Panginoon ang ating protector, ang ating shield? Amen! Amen po! Sabihin mo sa katabi mo, sinong shield mo? The Lord, di po ba? Yung pong shield, ito po ay ginagamit talaga sa gyera. Sabi ko nga, bakit kinumpara sa shield? Kasi nga po, pang-gyera yung panlaban. Tayo po, araw-araw may gyera. Spiritual battle. Hindi po ito physical, so mahirap po siyang labanan. Kaya po, ang sabi ng Lord sa Ephesians, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Kailangan daw po, lagi kang loaded. Lagi ka pong nagpapapuno sa Panginoon. Huwag ka pong mawala ng time na magdasal. Huwag ka pong mawala ng panahon sa Panginoon. Lagi ka pong hihingi ng kapuspusan ng Panginoon para may protection ka against the devil's schemes. Sa laban po natin. Ang laban po natin hindi physical. Kasi kung physical, madali siyang di ba, sabunutan. Hindi mo, masasabunutan mo ba yung nasa inner mo? Paano mo sasaktan yung sarili mo? Nasa kalooban mo po yun i-inject ng kalaban, hindi ka natutulungan ng Lord. Hindi ka na mahal ng Lord. Yun po yung mga panlaban sa atin. Tapos, nagkasakit yung anak mo, parang si Hazel lang, natusok pa lang ng maliit. Paano kung mamatay ako, maliit pa si Lucas? Sabi po niya. At ito pa ang masaya, hindi ko na sabihin, baka magalit na si Hazel. Di po ba? Ibig po sabihin, konting bagay, kapag hindi ka po protected ng Lord, mag-iisip ka ng masama. Amen? Sabi ko nga po, sumakit lang ang ulo mo, cancer na sa'yo. No, di ba Hazel? Di po ba? Number 2, the Lord is our sustainer. Ano po yung sustainer? To support by adequate proof, confirm. Ito pong salita na tong sustain, confirm, lagi po namin naririnig to sa opisina o nababasa o nakikita. Bakit? Usually po, ginagamit kasi sa korte, yung confirm. Ano po ibig sabihin ng confirm? In legal term, to carry on or maintain. I-maintain, i-sustain. The Lord is our sustainer. Nakita niyo po yung picture? Yung pong kamay ng daddy niya, nakahawak doon sa bata. At ibig sabihin, bata po yung nakaganon, yung matanda po yung nakaganon, tapos nandito yung kamay. Yung bata ay protected ng magulang. Sinusustain siya ng kanyang magulang. Tayo, sinusustain ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo hinahayaan. Ano man po yung mangyari, ang Diyos pa rin po ang ating kasama. Ibig sabihin po sa layman words po, ang sustain, walang pagbabago. Walang binago. As is, iyon na yun. Affirm, confirm, di po ba? David cried out to the Lord for help. Sabi po sa verse 4, I call out to the Lord and He answers me from His holy mountain. Sabi po ni David,
Panginoon, tulungan mo ako. Ito po kasi yung time na si David po ay hinahabol po. Nung tumatakas po siya sa kanyang anak kay Absalom. Kasi po siya ay tinutugis. Kaya po sabi niya sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo. Tayo, pag may problema po tayo, sino po tinatawagan natin? Bombay, kailangan ko ng tulong mo? Or, saan kaya ako pwedeng, lumapit? Ganun po ba? Meron po tayong Diyos na nagpo-provide ng lahat. Amen? Siya po yung nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Minsan po kasi ang last resort is magdasal. Uunahin mo na maghanap kung saan pwede. At pag wala nang makita, mag-iinarte na. Pinabayaan ako ng Lord. Lumapit ka na ba? Di ba hindi pa? Ayun po yun. May mga invitation po ang Lord. Sabi po dito, call unto me, Jeremiah 33:3. Sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin. Call unto me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Tumawag ka sa Panginoon. Sinubukan mo na bang tumawag? May problema ka, sinubukan mo bang kausapin ng Panginoon? May problema ka, sino hinanap mo? Sinong tinawagan mo? Call a friend. Hindi po masamang mag-call a friend, pero unahin mong tawagan ng Panginoon. Amen? Ang kaibigan, minsan, sasabihin mo, may problema ako, kailangan ko ng 100,000, tapos sasagot siya sa'yo, ako din kailangan ko ng 200,000 eh. Diba ganun? Minsan problema din ang isasagot niya sa'yo. Pero pag ang Panginoon ang tinawagan mo, ano isasagot sa'yo ng Panginoon? Positive, di po ba? Kasi tinawagan mo ang Panginoon eh. Sabi nga po sa Matthew 7:7, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will open to you. Tumawag ka na ba sa Panginoon? Humingi ka na ba sa Panginoon? Kumatok ka na ba sa pintuan ng langit? Or hindi pa? Hindi mo pa tinry, nag-negative ka na agad, sabi mo, hindi ako tutulungan ng Panginoon. Sino nagsabi sa'yo? Ikaw lang yon, di ba? Ikaw lang na nagsabi nun. Believe and you will receive. Di po ba? Sa verse 5 po, ang sabi ni David, I lie down and sleep and wake again because the Lord sustains me. Natulog ako, nagpahinga ako, at ang Lord ay sinustain niya ako. Pinalakas ako ng Panginoon. Binigay niya yung pagising ko, okay na ako. Natulog ako ng may kapayapaan. Gumising ako ng refreshed, energized, restored, invigorated. Ibig sabihin, sinustain ka ng Panginoon. Yung lakas mo, minintain ng Panginoon. Hindi ka niya pinabayaan. Natulog ka, umiiyak ka, may problema ka, pagising mo, okay ka na. Sabi ko nga po, nilagnat yung isang hita ko, natulog ako, umiiyak ako sa Panginoon, pagising ko, okay na, magaling na siya. Diba? Ang Lord po ang nagpagaling, ang Lord ang nagsustain. The Lord sustained us in danger. The Lord sustained David in danger. Sinustain po ng Panginoon si David, hindi po niya pinabayaan. Kahit katulad niyo po, katulad natin, si David po ay tao na tumatawag sa Panginoon para siya po ay tulungan. Sabi niya, I cried out to the Lord at siya po ay tinulungan ng Panginoon. Tapos natulog daw po siya, pagising niya, okay na siya. Sana tayo ganun din. Napakaganda pong panalangin ng awit 3 na to. Ang dami pong makukuha na yung comfort from the Lord. Number 3, the Lord is our strength. I will not fear though 10,000 assail me on every side. Hindi daw po siya matatakot. Hindi tayo dapat matakot kahit napakadami pong pagsubok ang dumarating sa atin. Sabi po, I will not fear. Hindi ako dapat matakot. Even if may maraming kalaban, I will not be afraid. Di po ba? Ano man po yung nangyayari sa ating kapaligiran, kahit po magmahal pa ng sobra ang lahat ng bilihin,
hindi po tayo dapat matakot. Bakit po? Di ba sabi ng Panginoon, I will sustain you, I will give you strength, ano pa? I will be your shield, your protection. So bakit po tayo mangangamba? Pag po tumingin tayo sa paligid natin, parang wala nang maganda. Lahat pangit na. Lahat ng sitwasyon nakakainis na. Bakit? Kasi nga po, lahat mahal. Wala na pong mura. Sabi po sa palengke, pag namamalengke ko, wala nang mura, napapamura na lang daw po sila sa mahal ng bilihin. Di po ba? Sibuyas lang magkano? Ay, hindi sila namamalengke. Di ba? Oh, 180. 200 plus. Di ba? Pati bawang. Lahat po mahal, lahat pangit na, wala tayong makitang maganda. Sa akin lang po kayo tumingin. Di po ba? Lahat po kasi mahal na. Bakit po kaya ganun? Alam niyo po, pag nag-iisip ako, ba't mahal na lahat? Naiiyak po ako, bakit? Hindi po sa wala tayong pambili, no? Ang iniiyak ko po, Lord, ito na po ba yung sinasabi mo na yung isang araw naming sweldo, ay katumbas ng isang salop na bigas. O sa panahon ng mga Gen Z, 1 kilong bigas. Kasi nung panahon namin, salop. Sino umabot ng salop? Huwag mag-deny. Ayan. Ako po, naabot ako pa, may lata pa no? Lata ba yon? Yung lata ng pinya, pineapple. Oh. Pineapple nga. Lata nga ng pineapple. Di po ba? Yun ang pansalop. Tama po ba? Naabutan natin, no? Alam niyo ba't po ako naiiyak? Naawa po ako sa mga walang trabaho. Lalo na po sa mga kapatid ko na wala naman talaga, hindi nag-aral, tapos wala silang means. Tapos ang mahal ng bigas, malakas silang magbigas. Buti lang pamilya namin, hindi po malakas sa kanin. Take note, kanin, hindi po ako nagra-rice. Pero malakas po sa ulam. Diba? Mas mahal pa. Pagbigas na nga lang. Ibig po sabihin, paano ka nakaka-survive? The Lord sustains us. The Lord gives everything for us. The Lord support us. The Lord give us the strength to face all the troubles in our life. Marami pong trouble. Pag tumingin ka sa paligid mo, maraming hindi magandang makikita. Maraming masakit sa dibdib. Marami pong hindi kaaya-aya. Pero ang Lord, ang sabi ng Panginoon, ano po sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot kasi kasama mo ang Diyos. Ginawa ka niyang mapagtagumpay. Ginawa ka niyang victorious. Na anumang pagsubok, kaya mong pagdaanan. Kung may pinagdadaanan po kayo ngayon, huwag po kayong matakot. God is the strength of our heart and our life. Ano po ba yung mga kinatatakutan natin? Ano po ba yung mga bagay na takot tayo? The forces against us, ayan. I will not be afraid, consider the circumstances. Ano man po yung mangyari, hindi po ako matatakot. The forces against Him. Asa Diyos po ang lakas na binibigay sa atin. 1 plus God is majority. Amen? Ano po ibig sabihin nito? 1 plus God. Ikaw plus ang Panginoon, ang lakas ng laban. Kaya mong manalo. Kasi kasama mo ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Huwag po nating sabihin, pinabayaan ako ng Diyos. Or, the other side, pinabayaan ko ang relasyon ko sa Diyos. Kailanman hindi po nagpapabaya ang Diyos. Sino po nagpapabaya? Tayo. Hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. As faith increases, fear decreases. Kapag po lalong tumataas ang ating pananampalataya, yung pong ating takot ay nawawala. Amen? Pansinin niyo po, kapag natatakot ka,
Laging takot ang ipapasok ng kaaway sa isip mo. Pero pag sinasabi mong malakas ka, wala akong nararamdaman, ayoko isipin yung problema na to, ang Lord ang kasama mo. Kasi pag sinabi mo, di ko kaya, hindi mo nga kakayanin. Pero pag sinabi mong, Lord, kaya ko to dahil sa lakas na nanggagaling sa'yo. Amen? Hindi naman po talaga natin kaya kung tayo mag-isa. Kung tayo, kaya nga 1 plus God is majority. Kaya mo to, basta kasama mo ang Diyos. Kapag hindi mo hinayaan na ang Diyos ang kasama mo, sino gusto mong kasama? Yung kaibigan, iiwan ka niyan. Walang permanente. Yung mga anak, mag-aasawa yan, iiwan din kayo. Ako nga po, pinag-aasawa ko na sila lahat eh. Pag-asawa na kayo, iwan nyo na ako. Diba? Pero siguro sinasabi ko lang yan, no? Kasi naglahat sila na sa bahay. Pero pag ang Diyos ang kasama mo, hindi ka matatakot. Hindi ka magkukulang. Hindi ka niya pababayaan. Ano man ang mangyari, kasama natin ang Diyos. Perfect love of God casts out fears. There is no fear in love. In John 4:18 po to. But perfect love casts out fear because fears involve punishment. The one who fears is not perfected by love. Kapag daw po tayo natatakot, parang sinasabi nating nagkukulang ang Diyos sa atin. Sino po dito ang hindi na natatakot? Wala, no? Lahat naman tayo natatakot pa. Diba? Meron nga lang dumapo sa bubong mo. Bubong. Oo, bubong. Meron lang dumapo sa bubungan mo. Ano iisipin mo? May magnanakaw. Ano pa? May aswang? Uso pa ba yun? Di po ba? Alam niyo po, nung maliliit yung mga anak ko, yung bahay kasi namin maliit pa. Pag may kumalabog sa bubong, may dala akong itak, may dala akong pamalo. Tapos umuupo ako sa tapat ng pintuan ng kwarto. Nakabantay ako para akong gwardiya, 24/7. Kasi, Kristiyano na po ako noon. Pero naman nandun ka sa duluhan. Walang bahay doon, walang bahay, nakaano kayo, walang bahay lahat. Tapos may kakalabog. Tapos sasabihin pa naman nagpupunta sa amin, uy, may nakita kaming malaking ibon, bumagsak sa bubong nyo. Tapos may nakita kaming aso, may nakita kaming nakabaligtad na ibon, gano'n. Oh, sige nga, sino matapang? Pero alam niyo po ba, nagtatangs ako. Shikarabasan, shikara. Talaga pong naging masyado po akong prayerful dahil doon. Kasi nga po, yung takot, lalabanan mo ng panalangin. Yung takot mo, i-release mo sa Panginoon at tutulungan ka niya. Amen? Hindi po kasi pwedeng takot na lang. Tapos wala kang gagawin. Ay, talaga, matatalo ka. Pero kung yung takot na to, lalabanan mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pag-usap sa Diyos, mawawala ito. Amen? Hindi ka matatakot. Kasi kasama mo ang Diyos. Kahit po kasama mo pa yung pamilya mo, matatakot ka pa din. Dahil magastos. Tawa kayo. Di po ba? Kasama mo mga apo mo, magastos. Hello mga apo ko. Di po ba? Ibig po sabihin, kapag nasa Diyos ka, hindi ka dapat matakot. Ano mang pagsubok, ano man ang dumating, kasama mo ang Diyos. Amen? Letter D. The Lord is our source of victory. Jesus is my victory. Amen? Kaya po ba natin i-claim yun? Jesus is my victory. Sabihin po natin, in 1, 2, 3. Amen. Parang hindi mapagtagumpay, sabi nila. Jesus is my victory. Ang hina, no? Sigaw po natin, in 1, 2, 3. Amen. Panalo. Di po ba? Panalo. Kapag nasa Panginoon ka,
ikaw ay victorious. Strike all my enemies on the jaw, break the teeth of the wicked. Diba? Ang Panginoon po, sabi ni David sa Panginoon, Panginoon, sugpuin mo nga lahat ng kaaway ko. Strike on the jaw. Ano yun? Dito? Diba? Strike. Break the teeth. Sabi ko, ba't gano'n yung prayer ni David? Pinasusuntok niya sa Diyos yung kalaban niya. At pati yung ngipin mawala. May nakaranas na ba dito? Nasuntok na wala ngipin? Try po kaya natin. Di po ba? Ang sabi po dito, ang panalangin ni David, Panginoon, ikaw ang makipag-away. Yun po ang translation ko sa Panginoon, ikaw ang makipag-away o makipaglaban para sa akin. Yun po yung kiniklaim ni David. Kaya po sabi niya, strike all my enemies. Ikaw, Panginoon, ang lumaban para sa akin. Yun po ang panalangin ni David. Hindi po tayo pwedeng lumaban physically. Bakit po hindi tayo pwedeng lumaban physically? Bakit po hindi tayo pwedeng makipag-physical na away? Ano sa palagay nyo? Wala. Marunong kayo makipag-away? Siyempre naman. Sa tingin ko pala sa mga nanay dito, parang ako na. Mababait. So, nang tawa si ate. Mababait, di ba? Hindi ako nakikipag-away kung hindi ako aawayin. Di po ba? Pero pag inaway ka, sinugod ka, siyempre pagtatanggol mo sarili mo. Amen po doon? O hindi kayo agree doon? Do you realize what God says? Ano ba yung sinabi ng Panginoon? Ayan. Ano yung sinabi ng Panginoon? I will protect you. I will be your strength. I will guide you. I will sustain you. Yun po yung mga pointers natin. Do you realize who is in your corner? Sino yung kakampi mo? Alam mo ba kung sino kakampi mo? Ang Diyos ng mga Diyos. Amen? Bakit ka pa maghahanap ng iba? Do you realize who is going to fight you against the battle? Fight your battles. Na-realize niyo po ba? Sino po yung lalaban para sa inyo? Ang Diyos. Hindi po natin kaya lumaban. Pero ang Diyos, kaya po niya. Paglalaban po tayo ng Diyos. Meron pa po yan. Yan. Do you realize who is going to give you everything you need to win every battle? Alam mo ba kung sino ang magbibigay sa'yo ng panalo sa bawat battle o sa bawat pagsubok na pinagdadaanan mo? Ang Panginoon. Isa lang po ang sagot dito, ang Panginoon. Do you realize that with Almighty God on your side, absolutely, ibig sabihin, absolute, definite, nothing in this world can defeat you. Kapag ang Diyos ang nasa ating side, walang makakatalo sa'yo. But the question is, nagpapatulong ka ba sa Lord? Or sinasarili mo lang? Di po ba dapat nagpapatulong tayo sa Lord? Panginoon, hindi ko po to kaya. Tulungan mo ako. Kung magiging hambog, kabaligtaran ng humble. Hindi, kaya ko to. Kaya ko ilaban na to. Diba? Dapat tawagan natin ang Lord. David sees his enemies overcome by God's power. Nakita ni David na ang kanyang mga kaaway ay napapatumba ng Panginoon sa anumang pamamaraan. Meron daw pong victory during Satan's attack. Ano ba yung victory during Satan's attack? Paano po tayo magtatagumpay? Kanina po, inisa-isa na po natin, no? The real victory in Jesus. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord
Jesus Christ. 1 Corinthians 15:57. Ang totoong katagumpayan daw po, salamat sa Panginoon dahil siya ang ating kasama. Ang source ng victory. Wala po tayong ibang source ng katagumpayan, kundi ang ating Panginoon. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Pero pag sasarilinin niyo po ito, mahirap manalo sa battle. Kasi sarili mo lang lakas, sarili mong galing, sarili mong talino ang ginamit mo. Kapag sinama mo ang Panginoon sa bawat pagsubok, ikaw ay magtatagumpay. Ano-ano po yung ating pointers? Number 1, the Lord is. Number 2, the Lord is our sustainer. Number 3, ano po? Strength. Ayun. Hindi ko po nadinig yung strength. Iba po yung nadinig ko. Sorry. And the last one is, the Lord is our source of victory. Conclusion. We can rest in Christ even in troubled times. Pwede po nating sabihin, Panginoon, I'm in trouble. Hear my plea. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi ko to kaya. Basta po, aminin lang natin na hindi natin kaya, and the Lord will do the best and the rest for us. The Lord our source of victory. Lahat po ng katagumpayan, lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng tinatamasa natin, galing to sa Panginoon. Bakit? God is with us. Kasama natin ang Diyos. Lagi po natin tandaan, kasama po natin ang ating Panginoon. Amen? Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Wala po tayong pwedeng sabihin, dahil sa lakas ko, kaya ako nagtagumpay. Dahil sa galing ko, kaya ako nandito. Dahil sa husay ko, hindi po. Dahil sa Panginoon, kaya ako nagtatagumpay. Amen? Dahil po yun sa ating Diyos na buhay. The battle belongs to the Lord. Hindi po to sa atin. So lahat po ng battle, lahat po ng away, lahat po ng pagsubok na ating pinagdadaanan, ilagak natin sa kamay ng Panginoon. And He will do the rest and the best for us. Amen? Hallelujah. Yes, so God, salamat.